tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang sitwasyon ang kinakaharap ngayon ng ating mga kababayan sa Glan, Sarangani halos isang linggo matapos yanigin ng magnitude 7.8 lindol ang Timog Mindanao. Sa gitna ng pinsala, maraming pamilya sa mga liblib na komunidad ang kasalukuyang nagtitiis sa gutom at umaasa na lamang sa pinakuloang saging, kamote at niyog upang mabuhay. Dahil sa mga nasirang kalsada, kawalan ng komunikasyon at matinding kakulangan sa transportasyon, nananatiling paralisado ang paghahatid ng tulong sa mga lugar na lubhang nangangailangan ng agarang saklolo mula sa pamahalaan. Partikular na nakalulunos ang kalagayan ng mga residente sa Purok Kasulutan, Barangay Burias. Dito, ang takot na iniwan ng nagdaang lindol ay sinundan pa ng mas matinding pagsubok sa araw-araw na pamumuhay. Walang signal ng cellphone, walang kuryente, walang maiinom na malinis na tubig at walang maaasahang sasakyan. Ang paghingi ng tulong o maging ang simpleng paghihintay nito ay naging isang malaking pakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan. Sa pagbisita ng mga mamamahayag sa komunidad, tumambad ang katotohanang marami na ang tuluyang naubusan ng mga pangunahing supply ng pagkain upang hindi magutom, napilitan ng mga pamilya na paghatian ang anumang natitirang makukuha sa mga kalapit na bukid at puno ng niyog. Ang pinakuloang saging na saba at kamote ang naging pangunahing pantawid gutom ng mga bata at matatanda. Ayon sa mga residente, kung hindi dahil sa pagtutulungan at pagbabahagi ng kaunting pagkain sa bawat tahanan, mas marami ang magkakasakit dahil sa matinding gutom. So malinas ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagpapakita ng bagsik ng kalamidad sa mga komunidad na tila nakalimutan na ng mabilisang ayuda dahil sa layo at hirap ng daan papunta sa kanila. Ibinahagi ng 60 taong gulang na residenteng si Didoy Dadu ang kanilang nararanasang hirap. Ayon sa kanya, lubhang mapanghamon ang kanilang sitwasyon because may mga may sakit sa kanilang lugar na hindi man lang maikasya o maibaba mula sa bundok upang maipagamot sa ospital. Dahil sa kawalan ng transportasyon at masasamang kalsada, napipilitan sila ng kanyang mga kapitbahay na tiisin ang karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay habang naghihintay ng himala. Nanawagan din si Dadu na huwag sanang maging mapili ang pamahalaan sa pamamahagi ng tulong kapag dumating na ang mga relief goods sa kanilang barangay. Binigyang diin ni Dadu na hindi nagawang dalhin ng kanyang pamilya ang isa nilang may sakit na kamag-anak sa pinakamalapit na ospital sa bayan ng Maasim dahil sa kawalan ng sasakyan at gasolina. Ang bawat oras ng pagkaantala ay banta sa buhay ng mga may sakit, ngunit wala silang magawa kundi ang magdasal at umasa sa mga tradisyonal na lunas. Ang kawalan ng akses sa pangunahing serbisyong medikal ay lalong nagpapabigat sa trauma na dulot ng malakas na lindol na nag-iwan sa kanila sa isang kalagayan ng kawalang katiyakan at matinding pangamba para sa kalusugan ng bawat isa. Nanawagan din si Dadu para sa patas na pamamahagi ng tulong sa buong komunidad. Ayon sa kanya, hindi dapat maging mapili ang distribusyon dahil ang bawat pamilya sa kanilang lugar ay biktima at apektado ng sakuna anuman ang antas ng pinsala sa kanilang mga tahanan. Sinabi niya na hindi makapagtatrabaho ang mga tao ngayon dahil sa matinding takot sa mga aftershocks, kaya paano sila kikita ng pangkabuhayan kung walang tulong na dumarating. Ang panawagang ito ay sumasalamin sa pangkalahatang hinaing ng mga pamilyang unti-unti nang nawawalan ng pag-asa sa gitna ng kagutuman. Dahil sa kawalan ng gasolina para sa mga motorsiklo, napipilitan ngayon ang mga residente na maglakad ng napakahabang oras sa matatarik na daan pataas at pababa ng bundok para lamang kumuha ng tubig. Ang paglalakbay na to ay tumatagal ng halos 1 oras bawat balikan. Ayon kay Dadu, tinitiis nila ang ganitong hirap dahil hindi na makabiyahe ang mga motorsiklo at napikalayo talaga ng pinagkukunan ng malinis na tubig. Ang bawat patak ng tubig ay pinahahalagahan na parang ginto, habang ang kanilang pisikal na lakas ay unti-unti ring nauubos dahil sa kakulangan sa sapat na nutrisyon. Dagdag pa rito, inihayag ni Dadu na wala pang opisyal ng barangay ang nakakarating sa kanilang lugar simula nang mangyari ang lindol hanggang noong 11 ng Hunyo. Madalas na nalalaman lamang ng mga residente ang mga balita at kaganapan sa labas sa pamamagitan ng sabi-sabi o kwento ng mga nakakababa sa patag. Sa kasalukuyan, may 6 na pamilya ang nakatira sa kanilang bahagi ng Purok Kasulutan at marami sa kanila ay may maliliit na bata. Sa kabila nito, sinabi ni Dadu na hindi nila planong lumikas dahil mas hihirap ang buhay kung iiwan nila ang kanilang kabuhayan doon.
Ilang minuto ang layo mula sa kanila, isa pang grupo ng mga lumikas na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa isang dating bilaran ng kopra na ginawa nilang evacuation site. Sa pamumuno ng kanilang purok leader na si Marcel King Kim, 60 taong gulang din, napilitan ng 15 pamilya na lisanin ng baybayin at lumikas patungong kabundukan. Ito ay matapos nilang masaksihan ang biglaang pagbaba ng tubig dagat pagkatapos ng lindol na nagdulot sa kanila ng matinding takot sa posibleng tsunami na maaaring sumira sa kanilang mga tahanan at kumitil sa kanilang buhay. Gamit lamang ang mga kawayan, tuyong dahon ng niyog at mga lumang yero na kanilang nasalba, gumawa sila ng mga pansamantalang masisilungan. Ang mga barong-barong na ito ay nagbibigay lamang ng kaunting proteksyon laban sa init ng araw at lamig ng gabi. Ayon kay King Kim, labis silang na-trauma sa lakas ng lindol, kaya mas pinili nilang manatili sa kabundukan kahit na alam nilang mahihirapan sila sa pagkain at tubig. Ang takot na muling maranasan ng tila paglamon ng dagat ay mas matimbang kaysa sa kaginhawaan ng kanilang mga dating tirahan sa baybaying bahagi ng Burias. Dahil sa pananatili sa bulubunduking bahagi kasama ang kanilang mga kamag-anak at kapitbahay, naging malaking suliranin para sa kanila ang paghahanap ng sapat na pagkain at inuming tubig araw-araw. Ayon kay King Kim, palagi nilang binibigyang prioridad ang mga bata kapag may kaunting pagkain. Kapag talagang paubos na ang kanilang supply, pinakulo ang saging na lamang ang kanilang kinakain at kung minsan ay nabubuhay na lamang sila sa sabaw at laman ng mga murang niyog. Ang ganitong kalagayan ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan sa nutrisyon ng mga bata sa evacuation camp. Malapit sa kanila, may 6 pang pamilya ang nakakaranas ng halos kaparehong sitwasyon, kung saan naghahati-hati sila sa saging, kamote o niyog tuwing nauubusan ng bigas. Binigyang diin ni King Kim na bukod sa pagkain, labis din nilang kailangan ang mga damit at gamot, lalo na para sa mga may sakit na residente na natutulog lamang sa mga higaang gawa sa dahon ng niyog. Ang kawalan ng maayos na tulugan at sapat na proteksyon sa panahon ay nagiging sanhi ng paglaganap ng ubo at lagnat sa mga bata at matatanda, na lalong nagpapahirap sa kanilang kalagayan sa evacuation camp. Samantala, kinilala naman ni Barangay Councilor Hussein Dianang ang pagkaantala ng tulong. Ipinaliwanag niya na hindi pa nakakapamahagi ng relief assistance ang Barangay Burias dahil sa pinsala sa mga kalsada, problema sa komunikasyon at kakulangan sa pondo na nagpabagal sa kanilang operasyon. Sinabi niya na ginagawa nila ang lahat upang matulungan ang kanilang mga nasasakupan. Sa kabuuan, may higit 4,000 residente o humigit kumulang 1,000 pamilya sa buong barangay ang hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pondo ng mismong pamahalaang barangay. Ipinaliwanag ni Dianang na ang pangunahing dahilan ng pagkaantala ng pondo ay ang pagsasara ng mga bangko dahil sa pinsalang dulot ng lindol, kaya hindi ma-withdraw ang pera ng barangay. Sinubukan na ng mga opisyal na gumawa ng mga pansamantalang kasunduan sa pautang habang naghihintay ng paglabas ng pondo, ngunit hindi pa sila nakakakuha ng sapat na pondo. Ang mga nasirang kalsada at kawalan ng signal ng telepono noong mga unang araw matapos ang lindol ay naging napakalaking hadlang din sa mabilis na koordinasyon at paghahatid ng tulong sa mga liblib na sektor ng Burias. Gayunpaman, tiniyak ni Dianang na darating ang mga food packs mula sa pamahalaang panlalawigan at pambayan. Plano ng barangay na unahin ang pamamahagi ng bigas bago palawakin ng iba pang tulong. Siniguro rin niya sa mga residente na ang pamamahagi ay sasaklaw sa lahat ng pamilya na siraan man ng bahay o hindi. Sa kasalukuyan, sinisimulan na ng barangay ang paglilista ng mga apektadong kabahayan habang dahan-dahang naghahatid ng tubig sa mga apektadong lugar, kasabay ng panawagan sa mga mamamayan na manatiling mahinahon at magtiwala sa ginagawa ng lokal na pamahalaan.